Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigayang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Jesucristo. Alang-alang kay Mariang Birheng, Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Inilulog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo naman naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi." Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poon Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhay tumakas sa kanyang piling.
kung paano yaong ulap tinatangay noong hangin, gayon sila tinataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanungin ni numan. Dahil dito, naniniwala kaming kayo mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayunmay, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron kayong kapaghatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Ngayon po ay ang kapistahan ng Birhen ng Fatima. Atin pong inaalala ang kapistahan ng Mahal na Birhen. At sa atin pong, kapag po ating napag-uusapan ng Birhen ng Fatima, hindi po maalis sa isip natin yung mga sikreto na ibinigay sa atin ng Mahal na Birhen. At nitong nakaraan, noong i-beatified si Francisco at asinta ng panahong iyon, noong year 2000, ni Pope John Paul II ay inihayag sa atin ano ba yung third secret ng Fatima. At ito ay patungkol sa pangitain na merong obispo na nakaputi at dito ay
at puno ng pagkasira ang mundo at sila'y nakatanaw sa isang krus na sira-sira at dito ay hindi sila nakapunta sapagkat ang nakaputing obispo ay binaril o pinatay. At kung titignan natin, mga minamahal kong kapatid, isa itong sa pangitain, no, na mangyayari kapag sabi ng Mahal na Birhen, hindi tayo nagbago at hindi natin tinlikdan yung ating mga ginagawang pagkakasala. Kasama nito yung pandaigdigang gyera na pwedeng mangyari kapag hindi natin o hindi tayo sumunod, hindi tayo nagbago at sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero more than, no, alam natin na tinutukoy dito si Pope John Paul II, yung failed assassination attempt sa kanya. Pero more than this, no, yung sekreto, yung mga bansang involved, no, yung ipinagdarasal nating mga komunistang bansa, kung titignan natin, ang dali-daling sisihin, no, dahil hindi sila mga Kristiyano o hindi nila isinasabuhay ang pagiging Kristiyano, parang napakadaling sabihin sila yung may kasalanan kung bakit ba nangyayari yung mga bagay na ito. Ang daling i-pinpoint na kasi hindi sila nagbabago o hindi nila ginagawa ang kalooban ng Diyos. Kaya nagpapatuloy, no, na matupad yung masamang mga pangitain na yan. Pero kung titignan natin sa ating sarili, meron ding mga bagay, no, na eternally sumisira sa atin. Ano yon? Kasalanan. Masyado tayong nag-aalala, no? Nung panahon na inihayag ang mga bagay nito, 1961, no? Yung pangitain around that time, maraming mga Kristiyano yung aligaga dahil gusto nilang malaman ano ba yung sikreto, no, na inihahayag ng Mahal na Birhen. Kaya merong mga apocalyptic, no, movements, ang daming mga natakot na Kristiyano dahil akala nila nung taong iyon ihahayag ang lahat. Pero kung titignan natin, higit dito, mas nakakatakot ang kasalanan na sumisira sa atin, sumisira sa ating pamilya, sumisira sa ating komunidad. Ito yung mga bagay na ito, no, yung patungkol sa mga sekreto ng Fatima, ito'y hayagang inihayag. At very obvious, ano yung kalaban. Pero sa atin, ano bang nangyayari sa ating kalooban? Kasi kung tayo natatakot, halimbawa sa pandaigdigang gyera, mas nakakatakot, no? Yung gyera sa ating kalooban na hindi natin napaglalabanan. Yung mga kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa. Na unti-unti, no, at the surface, no? Pag tinignan tayo, parang wala lang. No? Walang problema. Walang kahit anong pinagdaraanan, no? Pero ang dami na palang nangyayari sa loob. No? Malayo na pala ang kalooban sa Diyos. O kaya naman, no, puno na ng kasalanan. No? Hindi na nabibiyayaan, no? Hindi na tumatanggap ng grasya ng Diyos. Bakit? No? Pinipili ng mabuhay sa kasalanan. Tingin ko po, higit sa pagkatakot doon sa mga pwedeng mangyari sa katapusan ng daigdig, mas matakot tayo dun sa kaya nating gawin. Sapagkat mga minamahal kong kapatid, yung ating mga ginagawa, yan yung magdidikta kung makakasama natin ang ating Panginoon. Kung siya ba'y makakapiling natin o tayo mabubuhay na malayo sa Kanya. At minamahal kong kapatid, kung titignan niyo po, yung mga alagad, yung mga santong nauna sa atin, ano yung mas kinakatakutan nila? Hindi yung katapusan ng mundo. Excited nga sila doon, di ba? Na bakit? Siyempre, kung ikaw ay sumusunod talaga sa kalooban ng Diyos, ano yung ultimate goal? Siyempre, makita ang Diyos, di ba? O, kailan ba mangyayari yon? Sa katapusan ng mundo. Di ba? Ano yung ultimate goal? Makita ang Diyos. So, yung mga santo, yung mga malapit sa Diyos, hindi takot na matapos ang mundong ito. Bakit? Sapagkat ibig sabihin niyan, makakapiling na niya ang Diyos. O sino bang natatakot na matapos ang lahat ng ito?
Siyempre, yung walang mabuting relasyon sa Diyos. Yung hindi handa. Yung hanggang ngayon, no, walang lakas ng loob ng talikuran ng kasalanan. Kaya po mga minamahal kong kapatid, ito po yung paanyaya sa atin. No? Tingnan niyo po si Pablo sa unang pagbasa, buong tapang na napaghayag ng mabuting balita. No? Pinasok yung mga sinagoga, nakipagtalastasan doon upang mahikayat ang maraming Kristiyano, wala siyang takot, maging siya'y mamatay. Lahat ng mga alagad, ganyan. Bakit? Malinaw sa kanila, hindi ito ang aking tahanan. Hindi ito ang permanente kong tahanan. No? Ang aking kahinatnan ay yung buhay na kasama ang Diyos. Kaya hindi ko kailangan matakot sapagkat mamatay man ako sa buhay na ito, maghirap man ako man ay alipustahin dahil sa aking ipinapahayag, malinaw sa akin na ito ay panandalian at ang ultimate goal sa aking buhay ay makapiling ang Diyos. Kaya po mga minamahal kong kapatid, ito po yung panawagan sa atin. Pero kung nandun pa po tayo sa sitwasyon kung saan hindi tayo makaalis sa kasalanan, nandun tayo sa sitwasyon na hindi natin mapaglabanan ito, don't be discouraged. Ask for the grace. Hingin natin yung biyaya sa Diyos na, Lord, tulungan niyo po akong mapaglabanan ito. Sapagkat, hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. At kung ano yung kinakailangan nating mga biyaya upang mapaglabanan ito, ipinagkakaloob naman niya sa atin. Dahil hindi naman din tayo hinuhusga ng ating Panginoon. Ang mahalaga nga, tayo'y nagsusumikap na magpakabuti kahit paunti-unti ginagawa natin yung kanyang kalooban. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang sa ating banal na misa, hilingin po natin ang pagdarasal ng mahal na Birhen at nawa sa ating paglapit sa Kanya, tayo'y makalapit sa ating Panginoong Hesus upang sundin ang kanyang kalooban. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, inihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan sa ilalim ng pagtatangkilik ng Birhen na Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno sa buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan, naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan, naway kahabagan ni Maria. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa ating mundo ang handog na kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ama, nalalaman namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng mababuting bagay. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria.
Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon, ang mahal na Birhe ginugunita, kami humihiling na kami matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinararangalan ng mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpalas sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalat na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isnilang bilang diwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa na mga anghel nagsaawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, siya'y kapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat ito may sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabirang Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagkapuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami, Diyos, lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, ilays lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananimikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nagalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan ko ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa halapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mong aming kalooban ang aming pinagsaluang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pinanindigan naming Diyos sa totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas pakikinabang sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Kami